wala doon sa iyo yung yabang. Pero pag hindi ka kinakabahan, kabahan kayo na magsasalita dito. Yan ang katotohanan. Yun po ang katotohanan sa buhay. Kaya nga sabi ko, Lord, paano ba ito? Dalawang chart. Mabuti doon. Kasi karamihan Tagalog doon. At alam nyo, sinadya ko talagang bago pumunta rito magpabunot ng ngipin. Kasi tinitira ko nitong dalawa kong anak dito. Ayaw akong padalhan ng pampangipin. Sinadya ko. Nagbiyahe ako, nagpabunot ako 6 ngayon, kinabukasan, nagpabunot ako ng 6. Tapos, kinabukasan biyahe pa Maynila, kinabukasan sakay ng eroplano. Pero thank God, lagi niya tayong iniingatan. Amen. Alam niyo, sa totoo lang, bless na ako sa mga patuto. Alam, parang ayaw ako nito. Hindi, okay lang po. Okay na ito. Sa ano pa lang, daman-dama ko na po yung ano. Hindi po tayo, ano doon, hindi po tayo exempted sa mga problema sa buhay. Amen. Actually, sa totoo lang, napakasarap na may problema. Pastor, masarap ba yung may problema? Yes. Bakit? Yeah. Ako? Lord, sorry. Not me. Pero, ginagamit ko ito minsan. Hinahayaan ko na yung mga problema. Siya yung mga problema sa problema. Wala namang taong hindi namang problema. May alam ba kayong walang problema? Yes, ako may alam. Sa atin marami. Sa kalsada. Alam niya? Kung sino yan yung tinutukoy ko? Yung mga baliw. Wala silang problema. Diba? Kalkal sila ng basura. Kung ano makain doon. Lakad dito, lakad doon. Walang problema. Pero tayo, bakit tayo nagkakaproblema? Bakit tayo may problema? Ina-allow yun ni Lord. God allowing us. Allow that problem. Ina-allow ni Lord yung mga problema sa buhay natin. Para lalo tayong lumapit sa Kanya. Amen. Oo, okay rin na. Salamat sa Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, excited ako makapunta ng Dubai. Pero sabi ko, pirahin nyo na lang na. Pirahin nyo na lang. Yung sabi ng ibang mga pastor, ako po kasi yung sa biyaya ni Lord, ako yung chairman. Nilagay niya, sabi ko, itong gwapong to, mukhang to, nilagay niyo chairman. Parang hindi ka tiwa-tiwala, pero si Lord may tiwala sa akin. Amen. Wala mong tiwala sa akin ng mga tao dun sa amin, pero si Lord may tiwala sa akin. Yes, salamat sa Panginoon. Di ba? Di sa hinagap. Nag-apply ako ng Kuwait noon. Isipod lahat. Passport, visa, may plane ticket na. Tapos pumunta pa rito yung employer ko. Alam niyo, nang pasakay na ako ng eroplano, na-flat yung gulong ng eroplano. Hindi po, may diferensya ako. Pero si Lord, may plano pala sa akin. Bakit hindi niya ako pinapunta ng abroad? May plano siya sa akin. Ano ba yung plano? Yung sabi ni Lord, ang plano niya sa bawat Kristiyano? Hindi niyo alam ni Lord ang plano sa akin? Ano sabi ni Lord? Ako'y naparito upang bigyan ang aking mga tupa ng buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Hindi pa po ako nagpipreach. Ilang minuto po ba? 45? Huwag kayong mag-alala. Ako po yung tinaguri ang pastor sa Bicol na pinakamaiksi magbahagi ng salita ng Diyos. 10 minutes and 4 hours. Napasiksi lang. Huwag kayong mag-alala. Maiksi lang talaga. Okay. Rod, paki-ano ng slide natin. Gusto mong you guys have Bible? We have Bible in the phone. Bible in the phone. Ibinta niyo yung mga cellphone niyo, bumili kayo ng Bible. Hindi, okay lang yan. Sa akin, walang ano yan. Okay lang na magkaroon ka ng application dyan. Kasi hindi mo naman lahat, lalo dito, hindi ka naman pwede rito magdala-dala ng Bible mo. Di ba? May, ano sabi sa'yo, paggawas mo diha, basa ka diha sa gawas. Dakton ka.
Bicol sa kupon ka. For lang. Okay lang. Yung iba, ayaw nila ng mga ganyan-ganyan. Ako nga, ang katotohanan, may dala akong tablet eh. Naging problema ko nang ginagawa ko na yung sermon. Ang bihira. Pag tumalikod ako ng ganyan, ba't kaya nabubura? Eh kung ayaw mo siguro, Lord. Di ko siguro. Alam nyo naman, ang mga millennial. Okay? Lord, next slide natin. Ayan. Ang title ng ating pag-aaralan, Be Transformed, Not Conformed. Ayan. Sa Tagalog, magbago, huwag makiayon. Ayan. Be transformed, not to be conformed. Not conformed. Alam niyo, sa totoo lang, hirap. Kung English ang pag-uusapan, nakakaintindi ako. Pero ang napakahirap yung magsalita ng sabi. Mahirap magsalita, pero ako po'y naniniwala, mga kapatid. Ako'y naniniwala ang nagsasalita ngayon. Sa tulong ng banal na Espiritu, sasama niya tayo sa Lord. Ayan. Natulong po kami mag-translate. Yes. Tulungan niyo kami kasi meron tayo ditong mga foreigner. Tayo ay foreigner din dito. Okay? Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, sorry po, medyo singaw yung ano ko kasi therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, the things are become new. In Tagalog, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung kanyang dati, siya'y bago na. O baka naman tayo nagbago lang ng Kristo. O nagbago lang ng world. Maganda yun. Di ba? Maganda yun. Nagbagong world. Di ba? Na-amaze ako, na-bless ako sa ni kapatid. Tama ang Bible. Si Lord yung magaganti sa atin. Yan natin. Ako nga, gustong-gusto ko lagi akong i-down. O, totoo yun. Gusto ko lagi mo akong salita ng masama. Why? Sabi ni Lord, ang nagpapakababa ay tayo kung minsan makarinig. Lalo kung meron tayong nakakaaway minsan, di ba? Umantay na lang ang paa ko. Hindi kita mapapatawan. Ganun tayo. Parang nakaka-relate. Sinabihan ako ng ganyan. Ipapanalangin kita. Ititirik pa kita ng kandila. Yun yung mga old life natin. Ito yun. Amen po ba? Amen. Ngunit nang nakakilala na tayo sa Panginoon, ano sabi? Things are passed away, behold, all things are become new. Dapat ganun yung Kristiyano. Kasi hindi basta-basta yung tinanggap natin. Amen? Remember? Lord of Lord, Kings of King. Ano pa? Siya yung may-ari ng universe. Isipin mo, pinagtiyagaan tayo ni Lord. Hindi naman tayo karapat-dapat. Amen? Amen. Hindi tayo karapat-dapat. Kaya nga tayo nilikha ni Lord sa alabok. Ano ba? Di ba? Nasabi yun ni Pastor. Bakit tayo nilikha ni Lord galing sa alabok? Walang kagamit-gamit. Upang hindi tayo malaki. Di ba? Ay, kung ako siguro nilikha ni Lord sa gold, gold ako. Di ba? Pero hindi ganun eh. Nilikha tayo ni Lord sa alabok upang hindi tayo magmalaki. Amen. Translate ng maigi niyang kapatid. Para lumabas dito yung mabor na din talaga. Okay. Question. Are we still
by the simple nature or are we ruled by the Word of God? Ang tanong, tayo ba ay nagpapatuloy pa rin? O nasasako pa rin ng mga dating buhay na yung buhay na makasalanang buhay? Huwag niyo pong sagutin. Tanong lang yun. God wants us as believers to become a better version of ourselves. Yun ang gusto ng Panginoon eh. God wants us to be a better person, to be a better Christian, to be a better believer. Para ano pa? Ba't patahan natin tinanggap si Lord? Diba? Masasayang yung pagtanggap natin sa Panginoon kung hindi lang naman natin gagawin yung sabi, yung mga pangako niya. Masasayang hindi natin makakamtan, mga kapatid. Ito ako, totoo sasabihin ko, mahirap nating makamtan ang mga pangako ng Panginoon kung hindi tayo magiging mabuting tagapangasiwa ng kanyang gawain. Hindi tayo maging mabuting. Iharap mo na lang kaya. Ang hirap ah. Hindi ko Ah. Okay. Hindi ko alam kung paano ako nakikilos. Ate Lula, hindi ko. And sabi dito, to become a better person of ourselves, to become a good example of Christ. Nang tinanggap natin ang Panginoon, hindi na po tayo dapat yung nakikita. Hindi na po tayo dapat yung nakikita. Ang nakikita sa buhay natin, yung kaluwalhatian niyo. Amen. Dapat yun ang nakikita. New creation eh. New creation. Ang nakikita sa atin, yung buhay. Ay yung, di ba? Be Christ-like. Kasi nahihirapan na si ate dumag- may passage sa Bible, sabi doon, kung ano ang nagawa ni Jesus Christ, magagawa din natin. Ang hindi lang natin kayang magawa, yung kanyang pagiging Diyos. Amen. Tao tayo, siya ay Diyos. Pero may Bible study sa kanya. Kaya ano na nagtatranslate. Bible study. Okay, it's okay. But May rewards yan. I say it again, pardon. I cannot speak English fluently. But maybe this coming year, next year, I preach here and fully. Thank you, Lord. Okay, next slide. Question, why should I do what Jesus said? Ano bang dapat natin gawin? Sa mga sinasabi ni Lord. Yung mga pinaplano sa atin ni Lord. Inano niya? Pinupos niyo? Ha? Naka-live kayo? Hindi po. Oh, okay naman. Pero dapat nilive niyo. Ang dami ko ng followers. I have too many followers in Facebook. If you want to follow us, I appreciate it. Yeah. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yes. Please, brothers and sisters, do not be conformed to this world. Why? What is in this world? Ano bang mayroon dito sa mundo? Yun. Ano sa Pastor Las? May diskaya. So, do not be conformed to this world.